naging kahihiyan ng Pilipinas ang interview ni PBBM. Ay kung ako naman po ay nasa spokespa ng Pilipinas, hindi ko po papayagan mag-interview ang aking presidente sa foreign media dahil alam naman po natin talaga pong yan ay maghahanap ng butas. Naluto po ang ating presidente, ginisa ang ating presidente doon sa issue, unang-una, ng tagong yaman ng kanyang pamilya ng panahon ng Marcelo at pangalawa, sa mga human rights abuses. Naku, denial kung todo pala si PBBM pagdating doon sa tagong yaman at saka doon sa issue ng paglabag sa karapatang pantao. Sa akin, parang maling linya yun eh. Kasi kasaysayan na yan. Napakadami na pong desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas na talagang sinabi na nagkaroon ng mga nakaw na yaman ang mga Marcoses. Hindi mo po mawawasto ang pagkakamali kung hindi muna aaminin ang mga pagkakamali. Yung interview ni PBBM sa Australian Broadcasting Company. Napanood niyo ba ho yun? Ay, kung ako naman po ay nasa spokespa ng Pilipinas, hindi ko po papayagan mag-interview ang aking presidente sa foreign media dahil alam naman po natin ang foreign media, no? Talaga pong yan ay maghahanap ng butas at talagang kakalkalin lahat ang pwedeng kalkalin sa pulisiya ng isang presidente. Alam mo kasi talaga yung mga puting yan, hindi nila matatanggap na ang mga taong gaya natin na merong kulay ay po pwedeng maging kasing galing o mas magaling pa sa kanilang mga puti. Kaya kahit anong sabihin natin, ay talagang titirahin tayo ng mga puting yan. But anyway, ano bang nangyari dun sa interview na yun? Talaga bang naging kahihiyan ng Pilipinas ang interview ni PBBM? Well, sa akin po, it was an eye-opener. Kasi alam niyo naman po ako, no? Nung ako po ay sumapi sa Uniteam, totoo po yan, sinuportahan ko yung desisyon ni Inday Sara Duterte dahil siyang aking political leader, so dapat suportahan ko yung mga pagkakataon na kailangan niya ng suporta dahil alam niyo naman, nung tumakbo siya ng vice presidente, yan po ay sinuway niya yung kagustuhan ng kanyang ama na si FPRRD na tumakbong presidente, no? At kunin na vice presidente si Senator Bongo, no? So sinuway po niya yan at ako naman, dahil kinakailangang suportahan ng leader, talaga naman kung todo suporta ako. Sa katunayan, ako yung kauna-unahang senatorial candidate at sumapi dyan sa Uniteam. No? Pangalawa po si Jinggoy Estrada. So, anong tingin ko sa interview? Well, una, kung hindi niyo po napanood ang interview, hanapin niyo po sa internet. Ayaw ko lang i-broadcast dito kasi alam niyo bawal yan eh. Meron niyang copyright ng Australian Broadcasting Company. Pero naluto po ang ating presidente, ginisa ang ating presidente doon sa issue, unang-una, ng tagong yaman ng kanyang pamilya ng panahon ng Marcelo at pangalawa, sa mga human rights abuses. Bakit siya eye-opener sa akin? Well, palagi ko sinasabi ng kampanya na ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Pero siguro ito yung dahilan kaya hindi sumapi sa kahit anong debate ang ating PBBM dahil nung siya ay vice-presidente, talaga namang lahat ng kalaban niya sa mga debate, tinira ang kasaysayan ng kanyang ama na talaga namang pong sinabing nagdarambong ng pera ng kaban ng bayan at syempre lumabag sa karapatan ng pantao sa pagdedeklara ng Marcelo. No? Lahat naman po yan ay kabahagi na ng kasaysayan. Abay, ako'y nagulat dahil for the first time, denial kung todo pala si PBBM pagdating doon sa tagong yaman at saka doon sa issue ng paglabag sa karapatang pantao. Sa akin, parang maling linya yun eh. Kasi kasaysayan na yan. Napakadami na pong desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas na talagang sinabi na nagkaroon ng mga nakaw na yaman ang mga Marcoses. Hindi na po natin mabubure ang mga desisyon ng Korte Suprema. Sa katunayan, bilyones po ang finiris ng Swiss government na napatunayan na nakaw na yaman ng mga Marcoses doon sa Switzerland at binalik ang kabahagi niyang tagong yaman na yan para bayaran yung human rights victims. Kaya nagkaroon po tayo ng Human Rights Claims Board. Yung perang binayad po sa mga tao na nalabag ang kanilang karapatang pantao, nakuha or kinuha doon sa mga tanging yaman, mga yaman na ninakaw ng Marcos regime nung panahon ng Marcelo na diniposito sa Switzerland. Kaya sa akin, maling-mali po yung dinideny pa ni PBBM yan. Ang tamang linya siguro, yung linya ni Super Ate to the President, no? Na binigyan ng pangalawang pagkakataon para linisin ang pangalan ng Marcos. Pero para i-deny o talagang pasinungalingan yung mga nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas, ng Korte ng Switzerland at Korte ng Amerika na meron talagang mga ninakaw galing sa kaban ng bayan ang kanyang ama, yan po ay hindi po katanggap-tanggap. Kaya nga po nagulat ako kasi nga
Palagi ako nagsasabi ng kampanya, ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Pero kung ang anak ngayon ay pinapasinungalingan ang isang katotohanan na nadesisyonan ng Korte Suprema ng Pilipinas at iba't ibang korte ng daigdig, ibang usapan na po yan. At the very least, iniisip ko kasi ng mga panahon na nagkaroon ng pagdarambong, bata pa si PBBM. Kung siya po ay 60 at 34 years ago nangyari yan, no? Well, sabihin na natin, no, tama, 34 years ago, dahil 1986 sila napatalsik, siya ay parang 34 years old lamang. Oh. Pero siguro hindi pa siya talaga kasapi doon sa mga pagnanakaw na nangyari. Pero ngayong siya po nga ay presidente, ang inaasahan ko ay yung sinasabi nga ni Super Attitude the Presidente na sana ang tutok niya ay linisin muli ang pangalan ng pamilya niya. Kumbaga, merong pangalawang pagkakataon, iwasto natin lahat ng pagkakamali ng nakalipas. Now, pagdating naman doon sa paglabag sa karapatang pantao, hanggang ngayon po, merong desisyon ang hukuman sa Amerika na dapat bayaran ng bilyones na dolyares ang mga naging biktima ng human rights violations dito sa panahon ng martial law. Hindi na po mabubura yan. Nagkaroon po ng hearing, nagkaroon ng jury, nagkaroon ng ebidensya, at nagkaroon ng desisyon. At kung maaalala nyo, noong unang punta ni PBBM sa Amerika, winarningan ko na meron kasi siyang civil contempt. Parang $700 million dahil ayaw niyang sabihin kung nasa saan yung mga ari-arian ng kanyang ama na dapat makalap para pambaya doon sa mga biktima ng human rights abuses. At iba pa yan doon sa binayaran ng mga claimants dito sa Pilipinas. No? Sang-ayon nga po doon sa desisyon ng Korte ng Switzerland na yung mga nakaw na yaman na naliit sa Switzerland, ang kabahagi niyan dapat ibayad sa mga human rights victims. So, napahiya ba tayo? Well, ewan ko po. Basta kasi ako, pag nakikita ko yung presidente ko na nauutal at hindi alam kung paano sagutin ang mga tanong, meron pa siyang natawa, no? Pagdating dun sa nakaw na yaman, tumawa siya at tinanong ng reporter, ano nakakatawa sa plunder? So sa akin, medyo nangilabot po talaga ako doon. Kasi dapat harapin na ang naging kasaysayan. At yan naman buong akala ko nung sumuporta ako sa kanya. Nakaharapin niya ang kasaysayan pero babaguhin na niya dahil binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng sambayanang Pilipino. Pero, meron ba talagang nakikita tayo na ginagawa niya para iwasto ang pagkakamali? Well, hindi mo po mawawasto ang pagkakamali kung hindi muna aaminin ang mga pagkakamali. Ako ba'y nagsisisi? Well, may mga dahilan po talaga kung bakit siguro gumagawa tayo ng mga desisyon na parang hindi karapat-dapat. Pero ako naman, dahil nga ang panawagan ay pagkakaisa, hindi pa rin po ako nagkamali na sumuporta sa plataforma ng pagkakaisa dahil pag nagkakaisa naman ng Pilipino, lahat ng mga pagsusubok ay kaya nating harapin. Ang tanong, nasaan na ang pagkakaisa na yan? Ulitin ko po, nasaan ang pagkakaisa na yan? At tingin ko naman po, hindi nyo masisisi si VP Sara kung medyo ang tingin natin ay wala ng pagkakaisa. Tinira po siya ng una ng presidential insan ng Speaker of the House. Binawasan ang kanyang budget na nakalaan para labanan ang mga komunistang teroristang CPP-NPA. At matapos yan, sunod-sunod na po ang pag-atake, hindi lang po kay VP, kundi na kay dating presidente PRRD. Tingnan lang po natin kung huhupa ito dahil mula nung nagsalita ng pangalawang pagkakataon sa Cebu naman si dating presidente PRRD, para nang gusto niyang tapusin na itong hidwaan at ibalik yung pagkakaisa. Pero ang tanong, sino ba talaga magdedesisyon kung nais magkaroon ng pagkakaisa muli? Si PBBM ba? Si Lam? Si House Speaker? May the right person make the right decision. Pero sa tingin ko, dapat si PBBM ang magdesisyon kahit ano pang sabihin ng kahit sino na hindi binigyan ng mandato ng taong bayan. At yan naman aking pag-asa. Yan po talaga, in the end, ang sasagot kung nagkamali ako sa suporta sa kanya. Kung paninindigan niya at tatanggapin niya ang hamon na siya ang hinilang na leader, siyang dapat masunod at hindi kahit sino pa. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Eric Cabanit, kitang-kita naman na ang gumugulo sa Uniteam ay sina Lisa at yung tambaluslos na speaker. Pahayag naman ni Cecil Martin, rattle si PBBM sa interview, hindi niya expected ang question. Pero tama po kayo Attorney Roque na dapat inaamin na lang kesa tinawanan niya. Smart dapat if negotiating with foreign affairs. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Joseph Walter Cartagena, lumalabas na talaga na tunay na weak ang leadership ni PBBM. Imbes na linisin ang pangalan ng ama, tila parang dinidiinan pa niya ang issue sa kanila.
Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.